Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan. Tayo ay may napanood nitong nakaraan tungkol sa isang Amerikano yata na mangangaral at tingnan nyo na lamang ho yun na kasi ang tinatalakay niya is the Proverbs 24 verse 16. Yung tungkol doon daw sa ang matuwid ay kahit 5 o 6 na beses na mabuwal ay o maraming beses siya na mabuwal, siya raw ay babangon pa rin. Ngunit yung masama naman ay bumabagsak din ito sa kumbaga minsan lang. Yung ibang version ng ginamit niya, kumbaga na maraming ikinababagsak daw yung matuwid. At normal lang daw yun. Yun ang pinakakahulugan niya doon sa kanyang pangangaral. Baluktot na aral ho yun. So, kung kaya mayroong ibang mga mangangaral na inilalapit nila ito sa usapin ng kaligtasan, na okay magpatuloy sa pagkakasala ang isang matuwid. At yung matuwid na iyan ay babangon din. At bagsak lang ng bagsak at babangon din. Matuwid yan, matuwid. Hindi katulad nung masama, siya ay isang beses siya bumagsak lang pero wala naman tinutukoy doon sa kanyang pagbagsak. Ang binibigyan din dito ng mga ngaral ay yung maraming patuloy na pagkakabagsak. So, kung ilalapit yan ng mga ngaral sa kausapin ng pagpapatuloy sa kasalanan ng isang na kay Kristo na siya ay maliligtas pa rin kung siya ay magpatuloy. So okay lang magpatuloy sa pagkakasala at mabuwal sa pagkakasala. Pero pag pinag-aralan ho natin ito, kasi mahirap pong yung verse lang ng 16 na yun ang ating babasahin at hindi na natin babasahin yung kabuuan, yung bandang taas o yung kabuuan ng text, yung malalim na pagkakaunawa. Sabi nga a text without context is pretext. Kumbaga, tayo ay nagda-judge na kaagad doon sa nabasa natin at inaangkin na natin ganito ang pakahulugan, samantalang hindi yun ang pinakahulugan kung babasahin natin yung mataas na bahagi o ang kabuuan. Halimbawa, kaligtasan. Ang kaligtasan na inaalok ni Kristo ay tanggapin siya, magpatuloy sa katuwirang kabanalan, lumayo, ipatunayan natin sa ating mga gawa na tayo ligtas na tunay ang ating pananampalataya. Okay? Sa usapin ng kaligtasan, libre, naniniwala kami dyan. At regalo yan ng Diyos na inaalok sa atin. Pero hindi ko mo inaalok ay tanggapin mo pero hindi genuine na pagtanggap mo. At merong usapin din ng gusto ba ni Kristo ng patuloy na pagkakasala? Kagaya ng mga aral na alagad niya? Hindi. Tapos na tayo sa isyong yan. Okay, may babala ba si Kristo at ang mga alagad sa magpapatuloy sa kasalanan? Yes, meron babala na hindi papasok. Okay, sa langit. Yes, kasi napatunayang hindi sila gold. Tetestingin ba ang pananampalataya ng bawat nanampalataya kay Kristo kung tunay o hindi, kung gold o hindi? Yes, naniniwala. Kung naniniwala ka, wala tayong problema. Kasi malibang kilalanin si Kristo na tagapagligtas na Mesiyas, ay meron tayong mga responsibilidad. Papatunayan sa uri ng ating pananampalataya kung patay o iyan ay saving faith o pananampalatayang nakapagliligtas. Kasi may usapin ding tapat at hindi tapat na pananampalataya. Yes, napakarami niyan sa Bible, sa New Testament. Kaya nga kinakailangan maging tapat yung mga alagad. Okay, merong mga hindi naging tapat, tumalikod, kaya nga maliligtas yung maging tapat hanggang wakas. Okay, sa mga pagsubok, hindi ka maging tapat sa pagpapatuloy sa kasalanan. Dapat kasi yung unang pagtanggap mo sa Panginoon, sinigurado mo na ikaw ay tunay na nagsisisi, tunay na tatalikod sa kasalanan, tunay kang magpapabautismo bilang kapahayagang mamamatay ka na at susunod ka na kay Kristo. Ano pa yung mga next step? Yung ikaw ay magpapalago, maghahanap ng matuwid ng mga ngaral, tuwid na taga-akay, ikaw ay lalayo na sa kasalanan. Yan yung mga dapat taglayin o marka ng isang tunay na Kristiyano. At sabi nga ng Panginoon, okay. Ewan ko kung naniniwala ito yung mga iba. Walang taong na kay Kristo na nagpapatuloy pa sa kasalanan. Yan ay aral ng mga alagad din.
Kaya kailangan, hindi ka na magtutuloy. Sinasabi nga rin ni Kristo, o ayaw niyang tumuloy tayo sa pagkakasala, sin no more. Sa Matthew 7:21, sinasabi yan na hindi niya kikilalanin dahil nagpatuloy sila sa pagkakasala. Sa paghuhukom, sinabi niya, hindi niya kikilalanin kasi kahit ano pang ginawa nilang ritual na paglilingkod, kahit totoo pa yung paglilingkod o pagtulong nila o kung ano bang ginagawa nila, sabi na natin totoo. Pero sila ay hindi nakatupad sa kalooban ng Diyos. Yes, tinupad nila ilan pero hindi tinupad yung lahat o yung mahahalaga. Okay? Lalo na yung kasalanan, nagpatuloy ka. Hanggang kamatayan mo, nagpatuloy ka. Inantay mo lang yung last 2 minutes, doon ka magsisisi. And then, well done, my good and faithful servant ka pa rin. Hindi na yun binibilang na well done, my good and faithful servant. Nag-iwan ng babala si Kristo sa lupa at yun ang ating sundin at ng mga alagad. Huwag yung sarili nating opinion o gusto natin at yun ang hinahanapan natin ng mga dagdag ng mga verses. Basahin natin ang buong Kawikaan 24. Sabi dito huwag mong kainggitan ng mga makasalanan ni sa kanila ay makipagkaibigan. Tingnan mo ang nasa isip nila ay laging kaguluhan at ang dila nila ay tigib ng kasinungalingan. Okay? Verse 3, sa pamamagitan ng kaalaman na itatayo ang isang bahay at ito'y na itatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay sa pamamagitan ng karunungan. Kaya mahalaga po yung karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pamamaraan. Pagkat ang tagumpay ay bunga ng mahusay na plano. Ang malalim na kasabihan ay di na mauunawaan ng mangmang. Hindi ito makasasali sa mahahalagang usapan. Yung mga mangmang daw, makitid ang isip. Di yan makaintindi na simpleng bagay lang. Mahirap umunawa. Kahit nga sa kasalanan hindi niya alam kung anong kasalanan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Yan. Ang tawag sa kanya, mahilig gumawa ng kasamaan. Puno ka ng kasamaan. Anumang pakana ng masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan ay nangangahulugang wala kang lakas. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Kaya minsan yung mga pinapaakay ng Diyos, yung kailangan tayo magbago sa ating pamilya, kinakailangan tayo magbago sa ating anak, kinakailangan tayo magbago sa ating trabaho upang yung mga gusto nating akayin, kung gusto nating mag-akay ng kaluluwa na maling makukulong o hahatulan na pa-impyerno, kinakailangan tayong, we have to adjust. Kailangan tayong maging asin at ilaw, hindi dilim. 13, verse 13 ng Kawikaan 24, anak, uminom ka ng pulot pukyutan at ito'y makabubuti sa iyo. Kung ang pulot pukyutan ay masarap sa panlasa, ang kaalaman naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Okay. Verse 15, huwag mong pag-iisipang looban. Huwag mong pag-iisipang looban o yung pagnakawan daw yung taong matuwid. Ayan. Po nagsisimula yung verse 16 na tinatalakay nung ating napanood. Okay? Sabi dito, ito ang context niya. Huwag mo pag-iisipang looban ang taong matuwid. Pagkat, ayun, kadugtong niya, hindi dapat tayo nagsisimula sa verse 16, doon tayo sa verse 15. Pagkat siya'y makakatayo uli, mabuwal man ng 7 ulit. Okay? Ito, anong ibig sabihin nito? Yung kapag ginagawan mo ng katarantaduhan, ninanakawan mo yung taong matuwid, nisira mo, chinichismis mo ng hindi totoo, makakabangon yan sa tulong ng Diyos. At matuwid yan. Di yan gagawa ng kasamaan. Di gagawa ng kasalanan. Di yan gaganti. Sa Diyos ang paghihiganti. Subok ko na yan. Marami akong gustong gantihan pero pinanalangin ko, binigay ko. Hiniling ko na iganti ako ng Diyos. Yes, gumanti ang Diyos. Sinalot, nangamatay. Basta matuwid ka. Yun ang mahalaga. Maging matuwid ka lagi, hindi minsan lang. Okay? So, isuko mo na lahat sa Panginoon, ibigay mo sa Kanya, maglingkod ka sa ayon sa gusto Niya. Magtrabaho lang ng matuwid, nang walang kasamaan. Nang kinalulugdang ka ng Diyos, bibig ka Niya. Bibig ka Niya, representative sa mundo. Yun lang ang gamit ng tao sa Kanya at tagapagsamba Niya. Okay? Yung bang inutahan ka, hindi ka binayaran, ginagago ka. Okay? Makakatayo ka pa rin. Dahil matuwid ka. Sinasabi ng Bible na ang taong matuwid, dinidinig yung panalangin. Very powerful ang panalangin. Okay, mahalaga yung maging matuwid tayo. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung mga worry nyo sa pagkain, damit, mga pangailangan ninyo. Yung basic
ibibigay ng Diyos. Huwag kayong nag-aalala. Unahin nyo lang muna yung pagganap sa nais niya, sa katuwiran at kabanalan na nais niya. Ano pang maaaring gawin sa isang taong matuwid? Maski anong gawin mo, nakawin mo yung lupa, nakawin mo yung titulo, maski nakawin mo sa sasakyan, lokohin mo, nakawin mo yung tanim, lokohin mo, lahat ng panloloko mo, i-chismis mo yung taong matuwid, makakabangon yan. Ibig sabihin ng context nito, pag ang isang tao daw na matuwid ay ginagawa ng masama, okay, yun ang kabuuang aral niyan. Pag ang taong matuwid ay ginagawa ng masama, hindi siya gumagawa ng masama, ginagawan siya ng masama, nakakaangat yan, nakakabangon uli siya. Well, hindi tinutukoy dito yung ang isang taong matuwid gagawa ng kasalanan, mangre-rape, manggagasa, mangangkin, mambubugbog ng pamilya, magiging mayabang, magiging traidor, magiging korap, yung lahat ng kasalanan, nakikipagtalik sa hindi niya asawa, ano pa ba? Ninanakaw yung tanim ng kapitbahay. Yun ay sariling paggawa ng kasalanan. Okay? Hindi gagawin niya ng matuwid dahil matuwid siya. Okay? Matuwid siya, talaga nabubuhay sa katuwiran. Kaya nga tinatawag na matuwid siya. Ngayon, yung tao daw na matuwid na yan, wag mo raw pag-isipang gawa ng katarantaduhan. 7 beses mo man siyang gawin ng kalokohan, na mabuwal man siya. Parang si Jose, anak ni Jacob na naging Pharaoh. Na matuwid at tapat, binugbog, binenta, hindi gumanti. Naging kanang kamay ng Pharaoh. Parang si Job na nabuwal, sabay-sabay pa nga yung mga anak niya namatay, yung mga katulong, ari-arian niya, asawa niya lumalayo na rin sa Diyos niya, sampain na raw ang Diyos, nagkasakit pa siya, di ba? Pero matuwid siya, di ba? Pinayagan ng Diyos ang diablo upang masubok ang pananampalataya niya, di ba? Nakaangat pa rin siya. 7 beses mo mangyuraw na looban o gawa ng kalokohan yung taong matuwid, babangon at babangon din daw siya. Okay? Eto na may isa. Ngunit ang masama ay dagli ang nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ibig sabihin, yung masama, asahan mo na yan, babagsak yan. Yung masama, babagsak yan. Magkakaroon ng kahirapan, sa pagdating ng kahirapan sa buhay niya o anumang kahirapan o pagsubok o talagang kagagawan niya na aksidente, naglasing, o di kaya naputol, kung ano naman nangyari sa kanya, nakipagbugbugan o gumawa ng kalaswaan sa ibang tao, relasyon sa hindi dapat niya karelasyonin, nangutang ng gago, ng loko, ng scam, di ba? Sabi niya, babagsak yan. Okay? Yun yung konteksto nitong Kawikaan 24 verse 15 and 16. Hindi lang doon sa 16. Hindi nito ini-encourage pa rin yung pagkakasala. Ang babala ito doon sa mga gumagawa ng katarantaduhan ng 7 beses o higit pa. Higit pa doon sa taong matuwid. Dahil yung taong matuwid yan. Itatayo ng Diyos yan. Titindig din yan. Tutulungan ng Diyos yan. Titindig siya. Makatitindig yan. Ganun ho. Ay, yung taong hindi makatindig, makikita nyo, ay nakalugmok siya. Hindi niya alam kung paano tumindig, walang Diyos na kasama. So, diretsuhin pa natin, okay. Sabi rin daw na, wag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Pag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at ikaw ay kanyang parurusahan. Okay? So, ibig sabihin, basta wag kang gagawa o wag mong nanasain yung kasamaan ng isang tao o yung pagbagsak ng kaaway mo, unless ikaw ay ginagamit ng Diyos na magbabala sa kanila o magpasabi ng parusa o babala. Okay? Verse 9, merong mga tao gagawa ng kalokohan sa atin. Talagang gusto mo patayin, gusto mo sakalin talaga, gusto mo bugbugin Gusto mo talagang patraidor rin na gantihan, pero hindi, ibigay mo sa Diyos. Siya ang bahala. Okay? Wag ikaw. Wag kang gagawa ng masama. Magagalit ang Diyos sa iyo. Kaya parurusahan ka ng Diyos. Unless yung utos ng Diyos gawin mo. Makasakit ka man sa anak mo nung dinisiplina mo. Makasakit ka man sa kapwa mo. O sa mga haragan na. Hindi na maka-Diyos. Na talagang naninira pa, nagkukunwaring maka-Diyos. Sabihan mo sila. Pag sila ay masasaktan sila. Oo, yes. Pero sa Panginoong Jesus, kahit gumawa siya ng masakit, hindi yan nagsasorry kahit yung mga alagad niya na nagsasalibi o nangangaral. Tamaan kayo kung tamaan kayo. Babala ito sa inyo. Ganun siya.
Dahil tama yung sinasabi. There are times makakapagsalita ka sa mga taong mga naninira sa gawain ni Kristo, sa gawain ni Diyos, nagsisipayo ng kaluluwa, nanggagahasa, sila ay nang aagaw o magnanakaw. O, kailangan, sino magsasabi sa kanila? Wala. Okay? May mga taong gagamitin ng Diyos sa papagsabihan sila. Yun just like prophet, ano? Verse 19 sabi, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Di ba? Yung mga masasama talagang dinidetalye ng Diyos kung ano sila, kung anong mangyayari sa kanila. Okay? Kaya yung sinasabi doon kanina sa verse 16 na yung matuwid, maski anumang gawin mong gawin, ano dyan, iaangat at aangat. Hindi katulad ng isang masama, isang bagsak lang siya. Okay? Verse 21, anak, igalang mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong pasusuwayin ang sinuman sa kanila, pagkat bigla na lang kayong mapapahamak, hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Okay? Okay, halimbawa may isang mabuting hari, ewan kong pamunuan ito o hari ng Israel. Okay? Huwag mo susuwayin, tama ang sinasabi nila sa iyo, sumunod ka, bawal ito, bawal yan, gawin mo. Okay? Kasi kapag suwayin mo, mapapahamak ka nga. Pero kung sabihin nila, halika magnakaw tayo, patayin natin si ganito, o patayin natin si presidente, o ganito gawin natin, mag-corrupt tayo. Sinasabi ng hari o leader ng bayan o ng probinsya o ng gobyerno, huwag mong gawin, mali ang pinagagawa eh. Pero yung tama ang pinagagawa nila, matuwid sila, hindi mo ginawa, mapapahamak ka. Lalo na paparasahan ka nila. Hindi ka ba natatakot na sa pinsalang magagawa nila sa iyo o ipakulong ka, kasuhan ka nila, ibilibid ka nila, parasahan ka nila. So, yan po yung Kawikaan 24 verse 15 and 16. So, at yung kabuuan, yan po yung pinag-aralan natin. Walang sinasabi dito na God allows na ikaw ay bumagsak sa pagkakasala at pagkakasala magnakaw, wag magbayad ng utang, gipitin na mahihirap, maging utangero-butangero, maging mandaloko, gawin mo yung pangahalay, gawin mo yung pakikirelasyon sa hindi naman dapat, gamitin mo ang katawan mo sa lahat ng kalaswaan, angkinin mo ba, gipitin mo sila, barilin mo sila pag ninakaw yung bayabas. Hindi, wala ritong sinasabi tungkol dyan. Ang sinasabi doon sa verse 15 and 16 ay yung taong matuwid daw, maski gawa ng kalokohan o pag-isipan ng masama ng ibang tao, 7 beses siyang titindig. Hindi ito sinasabing ang makatitindig pa rin yung mga taong matuwid na gumagawa ng kasalanan. Walang matuwid na nagpapatuloy nga sa kasalanan. At sinabi niya doon sa verse 16 na yung makasalanan, yan, hindi siya yung matuwid, hindi siya nagtutuwid ng buhay. Itong lagi nagkakasala, itong makasalanan ito, pag dumating yung kahirapan sa kanya, bagsak talaga siya. Okay? Hindi, bagsak hindi sa pera, bagsak yan sa kanyang buhay. Either napinsala ang katawan, either sila ay may nangyaring matindi, aksidente o kamatayan, meron yan. Yun yung mga isang matindi, either kamatayan na binibigay, pinapayagan ng Diyos na mangyari, o palipol siya ipapatay sa iba ng Diyos. Hindi, diba? Hindi, talagang may nangyayari. Kaya, ingat ho tayo. Okay, yan, malinaw ho. Ano po? God bless you. Ang payong ito mula sa aklat ng mga ngaral ay sinulat ni Solomon na anak ni Haring David, na hindi alam kung ito ay before siya nagkasala at ng babae at marami siyang ipinatay yung Diyos-Diyosan at templo ng mga kanyang mga inasawang foreign na taga-ibang bayan. At kasi dahil sa matinding kasalanan niya sa Diyos, doon ho nahati yung Israel, yung kaharian ng Israel. Okay? So, nagmana kasi sa kasalanan ng tatay niya na yun nga, pumatay kay Urias at inagaw yung asawa ni Urias na si Batseba, namatay ang anak nila. Nagbalik naman sa Panginoon itong ang tatay niyang si Haring David. Ito namang si Solomon ay parang nagsisi din naman.
So, pero mayroong naging consequences yung ginawa niya. Huwag nating tutularan. Bagamat itong kawikaan ay sinulat niya nung dahil may katalinuhang ibinibigay sa kanya ang Diyos at tinalakay niya yung tungkol sa kasalanan at iba't ibang uri ng mga gawain ng buhay ng tao na pwede tayong makakuha ng mga aral o mga payo diyan sa aklat ng mga ngaral na yan. Ang mga haring mag-ama na ito ay itinuturing ding matuwid noon at nagkasala nga lang at nagbalik sa Diyos. Ngunit higit na matuwid yung mga propeta na ginagamit sa kanila, sila Samuel, yung pumalit si propeta Nathan na matutuwid talaga ito na nagbigay babala sa kanila at nagbago sila. Balik loob talaga sa Diyos bilang tanda talaga ng pagmamahal nila at napasasaway sila, hindi matigas ang ulo. Pag sinaway talaga nakikinig din at talagang naririndi at talagang sila ay nagsisising tunay at hindi sila palaban sa mga tagasita ng Diyos sa kanilang kadugyutan o kasalanan.